Welcome to my channel. Welcome to another episode of EDT Talks. My topic in this particular video is pertaining to individual taxpayers, particularly classification of individual taxpayers. So kumbaga, ito yung umpisa ng discussion natin ng income taxation. Okay? So natural, when we say income taxation, we will be dealing with the applicable tax on the income of a particular taxpayer, kagaya ng income ng isang individual. So how do we tax it? Okay? So, yun yung umpisa ng ating discussion sa income tax. Sa libro natin, so this is actually about chapter 2. Okay? So by the way, thank you very much sa mga bumili ng books natin o ng libro natin. So I really hope makakatulong yan sa inyong pag-aaral. Okay? So sige, let's proceed. So kagaya ng ginagawa natin sa mga nakaraang videos natin, mga nakaraang topics. So itong chapter 2 or income tax on individuals will be divided into several videos again para hindi masyadong mahaba yung ating discussion. Okay? Para hindi kayo mapagod manood. That's why in this particular video, ang i-discuss lang natin ay classification, okay, of individual taxpayers. Sir, bakit kailangang i-classify ang individual taxpayers? So obviously, kailangan nating i-classify ang individual taxpayers because they are taxed differently. So, kung paano i-tax ang isang individual, isa sa mga consideration ay anong klaseng individual taxpayer ba yan? Okay? Sige, otherwise, kasi kung pare-pareho naman ang tax basta individual lang, hindi na natin kailangang i-classify pa, di ba? So, since iba-iba, so we need to classify. It's individual taxpayers. And by the way, ito yung ating mga objectives in doing this video, discussing this particular topics. Una, okay, syempre, dapat malaman natin kung sino-sino ba ang kinoconsider na individual taxpayers. Pangalawa, classification, kagaya ng binanggit natin. Pangatlo, paano ba sila tinatax? Okay. So sige, let's continue. So who are individual taxpayers? So individual taxpayers are natural persons. So take note na for taxation purposes, there are actually two types of persons. One is natural, the other one ay juridical person or tinatawag din nating artificial person. Siyempre, pag sinabi nating natural person, tayo ito. Nagsasalita, nakakaramdam, marunong magmahal, marunong masaktan. So tayo ito. Okay? Whereas pag sinabi mong juridical person or artificial person, hindi naman talaga totoong tao itong mga to. Naging person lang sila sa mata ng batas. Kaya nga, juridical. Okay? Example nito ay partnership nyo, corporation, joint venture, estate, trust. Okay? So, ito yung tinatawag nating individual taxpayers. So, they are natural persons with income derived from within the territorial jurisdiction ng taxing authority. Bakit kailangan o bakit importante ito? Di ba diniscuss natin sa principles of taxation or fundamental principles na yung taxing power ng isang gobyerno o ng isang independent state ay within its territorial jurisdiction only. Philippine Taxing Authority, Pilipinas lang. Okay? American Taxing Authority, American lang generally. Kasi kaya nga may income siya dapat within its territorial jurisdiction. Hindi naman pwedeng basta i-tax na ni Philippine government si LeBron James na ang kita ay puro sa Amerika naman. Wala naman siyang kita dito sa Pilipinas. Okay? Sige, so let's continue. So how do we classify individual taxpayers? So they are classified into two major categories, Pinoys saka mga aliens. Okay? Pinoys at aliens. Okay? Aliens or foreigners. So sa mga first time na mag-take ng income tax na subject o tax subject nyo,
So this pertains actually to foreigners. Okay? So citizens are classified into two. Okay? We have the resident citizen as well as non-resident citizens. So, we will discuss kailan mo sasabihing resident citizen ka kung ikaw ay Pinoy, kailan mo sasabihing non-resident citizen ka kung ikaw ay Pinoy. As to aliens naman, they are classified into three. We classify them as resident alien, okay? Non-resident aliens, pero yung non-resident aliens mo, maaring engage, maaring hindi engage sa negosyo. So, practically, there are 5 classifications of individual taxpayers that we are going to discuss. Okay, and again, the very reason why we are doing this is because they are taxed differently. Okay, so puntahan na natin itong dalawa. Kailan mo tatawagin na yung Pinoy ay resident, okay, or non-resident? Okay, so let's proceed. Under Section 22, Paragraph E of our tax code, again, yung tax code natin, yan yung NIRC, ha? National Internal Revenue Code of the Philippines. Yan yung RA 8424, okay? Tinatawag din itong tax code of the Philippines, okay? Or the National Internal Revenue Code of the Philippines. So, under Section 22, Paragraph E, define ang non-resident citizens. Akala ko ba, sir, dalawang klase ang citizens? Yes, non-resident, saka resident. So, ang nakadefine ay non-resident citizens. So, obviously, kung hindi lalabas dito mamaya, kung yung Pinoy ay wala sa description mamaya, natural, ang tawag mo sa kanya ay resident citizen. So, yung wala dito, tatawagin nating resident citizen. So, sino-sino ang mga non-resident citizen? So, under the tax code, ang sabi, ang non-resident citizen pertain to citizen who establishes to the satisfaction of the commissioner or pertaining to the commissioner of the BIR or Internal Revenue the fact of his physical presence abroad. At hindi lang basta physical presence abroad. Kaya siya nandun kasi may definite intention siya doon na magstay. In short, ito yung mga immigrant na sa ibang bansa. So, etong Pinoy na to, hindi nakatira sa Pinas. Physically, wala siya sa Pinas. Bakit physically wala siya sa Pinas? Kasi nasa ibang bansa siya. At yung dahilan kung bakit nandun siya ay kasi doon na siya naninirahan talaga. Residente na siya doon. Di ba? Madali lang naman. So kung gano'n, natural, ang tawag mo doon, non-resident citizen. So yung mga tito mo, tita mo, relatives mo, friends mo, na matagal na sa ibang bansa, residente na sila doon, we call them non-resident citizen. Okay, next. Number 2. Yang Pinoy na yan ay tatawagin din nating non-resident citizen kung siya ay aalis ng bansa. Okay? Kung siya ay aalis ng bansa during the taxable year. Ang taxable year natin for tax purposes, pag individuals, calendar year. So magmula January hanggang December. So bawal ang fiscal year sa individuals. So a citizen na aalis ng Pilipinas anytime during the taxable year. Ba't siya aalis? Kasi doon na siya mag-i-stay abroad. Ba't doon na siya mag-stay abroad? Kasi magmamigrate na siya doon or kasi magiging empleyado na siya doon o magtatrabaho na siya doon on a permanent basis. Okay? So that's number 2. Okay? Description of non-resident citizen. Any citizen na aalis ng bansa at ang dahilan ay magmamigrate na siya doon or doon na kasi siya mag-work on a long-term basis, on a permanent basis. Sir, si Manny Pacquiao ay aalis ng bansa kasi magte-training na naman, lalaban na naman sa boxing, sir. Kasi may nag-challenge sa kanya. So, nag-challenge si Manny Pacquiao. So, gusto niyang manalo ulit para yung mapanalunan niya, itutulong niya ulit sa mga Pinoy, okay, na mga kababayan niya.
Sir, magtatagal si Manny Pacquiao doon. 6 months at 2 months normally ang training. So sabihin na natin 3 months, sir. O, tingnan mo. Hindi naman siya magmamigrate doon. Hindi rin siya magiging empleyado doon on a permanent basis. So, hindi siya non-resident citizen. Resident citizen pa rin si Manny Pacquiao. Sir, marami tayong mga entertainers na laging pumupunta sa ibang bansa para mag-entertain. Mga singers, dancers, hindi naman sila pupunta doon as immigrant nor as empleyado on a permanent basis. So, hindi sila non-resident citizen. Alam mo sir, pagkatapos talaga ng pandemic, gusto ko umalis ng bansa, magliwaliw. Magliwaliw. So, hindi ka immigrant. Sir, pero magliliwaliw ako ng matagal. Kahit na hindi ka naman kasi aalis as immigrant doon sa ibang bansa. Or hindi ka naman magiging empleyado doon on a long-term basis. So, hindi ka pa rin non-resident citizen. Resident citizen ka pa rin. And lastly, a citizen, okay, ilipat lang natin itong ating, yan. A citizen of the Philippines, okay, dali. So, a citizen of the Philippines who work and derives income from abroad and whose employment thereat requires him to stay physically abroad, okay, most of the time during the taxable year. So, pansinin mo, hindi ito basta most of the time na nandoon ka sa ibang bansa. Most of the time, nandoon ka kasi kailangan yan ng trabaho mo. Okay? Employment purposes. So, kumbaga, ang tawag mo dyan, OFW. Yung una, immigrant. Okay? Yung pangalawa, pwedeng immigrant if that is the reason. Or kung hindi naman yun yung reason, permanent employee abroad. So, kailan mo sasabihin, sir, na, sir, balikan ko si Manny Pacquiao. Kailan mo sasabihin ba na most of the time during the year ay nasa ibang bansa yung tao? So, pag sinabi mong most of the time, di ba, pag sinabi mong most of the time, more than one half. So, ilang araw ba sa isang taon meron tayo? Di ba, 365? So, pag dinivide mo yung 365, lalabas 182.5 ang kalahati. So, syempre, kalahati yun. Hindi yun most of the time. So, para maging most of the time, gawin mong 183 days. Kaya, ang ibig sabihin ng most of the time, 183 days. Sir, si Manny Pacquiao, halimbawa, ano ba sir? Ito bang 183 days dapat tuloy-tuloy? No. Hindi kailangan tuloy-tuloy. Pwedeng 1 month, 2 months, 3 months later. So, si Manny Pacquiao ba, sir, papasok dyan? Hindi. Kasi hindi naman siya empleyado doon. Ang nandito, okay, who work and derives income from abroad and whose employment thereat requires him to be physically present abroad. Hindi naman siya empleyado abroad. Kaya hindi siya papasok dyan. Okay? So, ikaw na namasyal, sa yaman nyo, more than one half of the year, lagi kang nasa ibang bansa, you are not considered non-resident citizen. Kasi hindi ka naman nandoon dahil sa employment. Ikaw ay nandoon bilang turista lang. Okay. So, I hope maliwanag. So, natural, lahat ng Pinoy na hindi magfa-fall sa tatlong ito, ang tawag mo, resident citizen. And again, importanteng malaman mo kung resident citizen yan o non-resident citizen kasi nga sabi natin kanina, they are taxed differently. Okay? So, ipakita ko lang. Bakit importante na maklasify? Pansinin mo to. Okay? Kasi, kung ikaw ay resident citizen, you will be taxable sa lahat ng income mo dito man sa Pilipinas or abroad. Kanina, bago ako mag-shoot for this video, may nagtanong na estudyante ko dati sa UST. Sabi niya, Sir, paano pag manalo ako ng Lotto abroad? Kasi pwede ka na yatang tumaya Lotto abroad like America using the net. Ewan ko kung totoo yon. So sabi ko, iho, ikaw kasi ay RC. So, kahit saan mo na-earn yan, taxable yan sa Pilipinas. Okay?
Paano sir kung yung nanalo ng loto sa Amerika ay yung tito ko, tita ko, kaibigan ko, kapatid ko, relatives ko, na taga doon na, o di NRC. Saan siya nanalo? Sa Amerika, sir. Hindi yung taxable sa Pilipinas. Kasi kung hindi ka naman resident citizen, you will be taxed only within and without. Sir, lumalabas pala sir, ang itatax lang sa income within and without ay lahat lang ng mga individual taxpayers na resident citizen. Yes. Ba't di pa natin pag-isahin to, sir? Hindi pwede kasi later, may mga iba't ibang rules pa dyan. Kasi kung lahat pare-pareho, hindi na natin kailangang i-classify ulit ng 5 yan. Okay? Kaya, importante na malaman mo kung ano yung classification ng individual taxpayer na yan. Okay, so I hope maliwanag. So, dito tayo. Citizens. Nasa Pinoy pa rin tayo ha. Citizens. Classified both as resident and non-resident in one taxable year. Pwede ba yun, sir? Taxable year 2021. Huwag na natin gamitin yung 2020 para matapos na 2020. 2021 na tayo. Paano, sir? Pwede ba, sir, na halimbawa si Pedro, during 2021 taxable year, ay i-consider siya RC and at the same time NRC? Yes. Applicable lang ito sa mga Pinoys. So, pag Pinoy ka, possible na ang classification mo sa iisang taxable year ay 2. So, pansinin mo to. A citizen who has been previously considered as non-resident citizen and who arrives in the Philippines at any one time during the taxable year to reside permanently in the Philippines. So, dumating siya September. Kaya siya bumalik ng Pinas kasi intention niya, mag-stay na siya dito sa Pinas for good. Pag ganun, magmula nung dumating siya ng September, RC na siya. So, magmula September, lahat ng kita niya, Pilipinas man o abroad, itatax na dito sa Pilipinas. Paano, sir, kung may income tax din siya sa ibang bansa? Ibang usapin yun. I-discuss natin yun later. Okay? Basta kung ikaw ay RC na, so pagdating niya ng Pinas, ang intention niya pala, mag-stay na dito for good. Magmula pagdating niya sa Pilipinas, RC na siya. So lahat ng kita niya magmula September onwards, Pilipinas man yan o abroad, itatax na yan sa bansang Pilipinas. However, lahat ng income niya bago mag-September o ang classification niya bago mag-September ay NRC pa rin, non-resident citizen. So, bago siya dumating ng September, ang itatax lang sa Pilipinas ay yung kinita niya sa Pilipinas. So, kung prior to September, wala siyang kita sa Pilipinas, wala siyang tax dito sa Pilipinas. Sir, may tax siya sa ibang bansa. Wala tayong pakialam doon kasi may sarili din silang tax rules doon. Okay? So, yan yun. Permanently in the Philippines, likewise be treated as non-resident citizen for the taxable year, okay, in which he arrives in the Philippines with respect to his income derived from sources abroad until the date of his arrival lang. So, pagdating niya, RC na siya. Paano, sir, kung baliktad? Alis ako ng bansa ngayon. Di ba sabi natin kanina, pag umalis ka ng bansa ngayon, pag umalis ka ng bansa ngayon, yung pangalawang bulleted item, pag umalis ka ng bansa ngayon, magiging NRC ka na. Kung ang intention mo ay mag-stay doon for good, or kasi on a permanent ka magtatrabaho doon, or on long-term basis ka magtatrabaho doon. So, NRC ka na pag alis mo. Kaya yan, applicable yan sa halimbawa, umalis ka September. So, bago mag-September, RC ka. Pag alis mo ng September, NRC ka na. Kaya pwede na ang classification mo ay 2 kung ikaw ay Pinoy. Okay, I hope maliwanag yung classification of individual taxpayers pagdating sa citizens. We now proceed to aliens. Siyempre, pag sinabi mong alien, foreigner. Okay? So, 2 yon. Merong resident
merong non-resident din. Sa non-resident, dalawa yon, engage in trade, saka not engage in trade. So, who are resident aliens? So, resident alien yan, sabi ng tax code natin, okay, under section 22, paragraph F. Resident alien yan, kung yan ay foreigner, at ang residence niya ay Pilipinas, tapos hindi naman siya Pinoy. Hindi siya Pinoy, pero nakatira sa Pilipinas. Edi RA. Pag RA, tinatax lang yan on income in the Philippines. Kasi isa lang naman ang itatax within and without resident citizen. Kung resident alien, Philippines lang. Ang itatax lang ng bansang Pilipinas ay kita lang niya dito sa Pilipinas. So maliwanag, di ba, yung first bulleted item. Pangalawa, resident alien yan. Okay? Kung yan ay talagang nakatira sa Pilipinas at hindi lang yan basta namamasyal lang o bumisita lang. Hindi siya mere transients or sojourners. Okay? So pag ganon, talagang nakatira siya sa Pilipinas. RA siya. Resident alien. Okay? Next. Resident alien yung foreigner na yan. Kung yung foreigner na yan, na nakatira sa Pilipinas, ay walang definite intention as to his stay in the Philippines. So, hindi niya alam kung hanggang kailan siya dito. Pag ganon, you will be classified as resident alien. So, I hope maliwanag, no? And meron pang isa, ilipat lang natin to. An alien who comes to the Philippines for the purpose that, okay, requires extended stay. Sa limbawa, ikaw ay foreigner. Kinontrata ni Smart para ayusin yung kanyang mga services. Dahil nagagalit na si Presidente na bakit ang bagal-bagal ng mga internet sa Pilipinas. So, dahil sa takot ng Smart, kunwari, na matanggalan ng prangkisa, gusto niyang isaayos ang kanyang mga serbisyo. At kanyang, hinire si G.I. Joe, isang Amerikano na taga-Amerika o Amerikano na taga-Amerika. Non-resident alien yun. However, akala niya, saglit lang siya dito. Akala niya, madali lang yung problema ng Smart. Yun pala matindi. So, actually, hindi niya alam kung hanggang kailan siya magstay. Pag ganon, under the tax code, yan ay tatawaging RA. Okay, I hope maliwanag si RA. So, let's proceed naman sa NRA. Siyempre, baliktarin mo yung mga yun. Number 1, foreigner siya. At hindi siya nakatira. So, whose residence is not the Philippines. Is not within the Philippines. So, siya ay foreigner. Siya ay hindi Pinoy. So, as you can see, siya ay hindi Pinoy. So, foreigner siya. At hindi siya nakatira sa Pilipinas. Section 22G. NRA yan. Okay? Kung siya ay Pinoy. Okay? Kung siya ay Pinoy, who comes to the Philippines for definite purpose. Pasin mo dito dalawa dapat. Definite purpose plus saglit lang matatapos. Promptly accomplished. So, halimbawa, foreigner. Pumunta lang dito para mag-promote ng kanyang kanta. NRA. Foreigner. Pumunta lang dito para i-promote ang NBA. NRA. Okay? Definite ang purpose plus hindi pang matagalan. Sir, definite ang purpose pang matagalan. RA na yun. Okay? Okay, and lastly, they are alien who are mere transients or non-residents. Okay? So, sabi natin, ang non-resident aliens, they are classified further into two. Mga nagnenegosyo at hindi. Okay? So, may tinatawag tayong non-resident alien engaged in trade. Sir, kailan mo sasabihin engaged in trade? Natural. Kung meron siya talagang negosyo sa Pilipinas, may business income siya sa Philippines. Hindi kasama dyan yung, sir, may interest. Kasi sir, nung namasyal siya sa Pilipinas, nag-invest siya sa bonds. Hindi yun business income.
Siya nung bumasyal sa Pilipinas bago umalis, nag-put up ng ano o nag-deposit sa bangko. So, it's earning interest income. Hindi yun business income. Kasi hindi naman talaga siya engaged sa negosyo. Passive income yung mga yun eh. We will discuss passive income later. Aliens who stayed in the Philippines, okay, for an aggregate period of more than 180 days. O ito din yung tinatawag nating kapag most of the time. Kung most of the time during the taxable year. Maalala mo yung most of the time na diniscuss natin sa citizen? Sabi natin, kung Pinoy yan, sir, tapos most of the time nasa abroad, at kumikita siya ng income doon from employment, okay, or okay, so pag ganun, sir, itatawag siyang NRC. Most of the time yun, sir, kung more than one half during the year, nasa ibang bansa siya. At sabi natin kanina, 183, kasi sabi natin kanina, ang isang taon ay 365. So kung 183, most of the time ito. Bakit ito, sir? 180 days lang. Actually, ako mismo nahihiwagaan, bakit pag foreigners, para tawagin mong engage in trade, 180 days, samantalang pag Pinoy, 183 days. Hindi naman nakalagay sa batas yan. So, ang aking guess ay maybe ang ginamit dito 360 days. Di ba tayong mga accountants, pwedeng ang taxable year, ang isang taon, pwede mong, pag sinabi mong 1 year, pwedeng 360, pwedeng 365, di ba? So maybe, guess ko lang ito ha, maybe sa Pinoy, ang in-apply, 365 days. So kung 365 days, syempre ang most of the time, 183. Pero kung 360 days, syempre, pag sinabi mong more than 180, kasi kalahati 180, di ba? So pag sinabi mong more, edi most of the time na yun. Pag ganon, engage daw siya ng negosyo dito sa Pilipinas. So, there are two criteria, okay, kung kailan ka tatawaging non-resident alien pero engaged in trade. Number 1, talagang may negosyo ka sa Pinas. Number 2, kapag ka more than 180 days kang nasa Pilipinas. Hindi ito consecutive ha. Pwedeng halimbawa, January, nandito ka ng ilang araw, February, nandito ka ng ilang araw. Wala ka ng March, wala ka ng April, pero nandito ka ng June. Buong June, mga ganon. Basta ang total, more than 180 days. Okay, so I hope maliwanag. Siyempre, kung yan ay alien na non-resident at hindi naman nakatira sa Pilipinas at walang negosyo sa Pilipinas, natural, ang tawag mo dun, NRA not engaged. And why do we need to classify them again? Kasi they are taxed differently. Pansinin mo, within and without to. Lahat na within. Tapos pansinin mo, ito gross income. Sila net income. Pag sinabi mong net income, syempre itatanggalin mo yung mga deductions, mga expenses. Okay? Kung yan ay sale of goods, tanggalin mo yung cost of sales. Kung yan ay sale of service, tanggalin mo yung cost of services. Okay? So meron kang sales or revenue, less cost of goods, cost of services, less operating expenses, you will arrive at taxable net income. So yan ang ibig sabihin ng net income. Pero kung yan ay NRA na hindi nagnenegosyo, unang-una hindi nagnenegosyo eto naman mga business related to. So dahil hindi naman to nagnenegosyo, hindi pwedeng net. Kaya gross income ito. Tapos iba ang tax niya. We will discuss this as we proceed with our discussion sa individual taxpayers. Ano ibig sabihin, sir, ng graduated? Ibig sabihin ng graduated, halimbawa, ang income mo ay not more than 250. Walang tax, kunwari. Ang income mo ay more than 250 pero hindi more than ganito, ito yung tax. Palaki ng palaki habang lumalaki yung tax base. Yun ang ibig sabihin ng graduated. Tabular. May tax table. Ito siya, Ito yung graduated tax rate ng individual. So, pansinin mo. So, kung ang kita ay hindi lagpas 250, when we say income, taxable income na ito. Okay? Walang tax. Pero kung ang income mo ay lagpas 250, so hindi naman lagpas 400. So, bracket ito. So, ito yung first bracket na taxable. So,
Ang tax nito ay 20% ng sobra ng 250. Okay? This is effective 2018 to 2022. Mag-iiba yan sa 2023. Sir, alam mo, ang kita ko ay lagpas 400 pero hindi lagpas 800,000. Yung unang 400, 30,000. Yung excess niyan pero hindi lagpas 800, 25%. Sir, malaki-laki ang kita ko ha. Nandito ako sa bracket na to. Kung nandito ka sa bracket na to, yung unang 800,000 nakita mo, 130,000 ang tax nun. Yung excess niya, 30%. So, I will show you how to compute the income tax sa next video natin. Kasi, di ba sa video ito, classification of individuals lang. So, hanggang dito lang muna tayo. So, again so yan yung ating discussion. So, thank you very much. So, sa mga nag-subscribe sa atin, thank you very much sa support nyo. So, bye!